Good morning mga langgay! Bago ako magbanlaw ng mga nilabhan ko kahapon ay magluluto muna ako ng ulam namin para sa tanghalian na sinigang na baboy. Ayan, binabalatan ko na yung gulay na gabi. Tapos isasabay ko siya sa pagpapalambot ng karne. Dahil mamaya dudurugin ko yan at ilalaw ko na naman ulit sa sabaw para mas malapot yung sabaw. Ginaya ko lang to sa isang vlog na si Miss Mindoreñang Mangyan. Masarap pala yung ganito, no, igigisa mo muna siya sa bawang sibuyas. Kasi dati pag nagluluto ako, diretso sabaw na agad. I-try nyo to mga mare, ang sarap, sarap, sarap talaga. Nililinis ko na yung mga kalat ko dyan para maganda tingnan sa mata. Ayaw ko kasi ng madumi. Okay? Pagtapos naman dyan lang guys, ni-ready ko na tong aking mga pampalasa na sinigang sa gabi, asin at saka paminta. Tapos minekos-mekos na natin yan mga insan. Tapos tinanggal ko naman yung mga karne at saka yung gabi. May gagawin kasi ako dyan sa gabi mamaya. Dudurugin ko siya para yung sabaw niya ay mas malapot. Alam nyo ba dati, ang alam ko lang talaga lutuin ay magprito ng hotdog, magluto ng noodles, at saka magsaing. Isang beses na nagsaing ako, naku po, sunog pa talaga. Tapos, nung nag-asawa na ako, at saka si JR kasi noon ay umuwi sa amin lingguhan lang. So, wala talaga akong kalam-alam kung paano magluto ng ulam. Tapos yung kinakain, parang kinakain namin ni Yal nun walang kasusta-sustansya kasi nga dilata at saka yung mga frozen meat lang yung kaya kong lutuin. Tapos nagsikap talaga akong matuto kung paano magluto ng mga lutong ulam. Nagtanong ako sa kapitbahay namin kasi wala naman akong ibang mapagtanungan dahil sila mama ni JR nun ay nasa ibang lugar na sila na nakatira. Tapos hinalam ko, sinikapan ko kung paano makapagluto ng masustansya at masasarap na ulam. Kaya ayan, kahit papaano ay natuto na rin ako. Marunong na ako magsabaw at saka mag-isa ng mga kahit papaanong masasarap na ulam. Pero hindi pa ganun kagaling talaga. Tingnan nyo si sarap na sarap sa ulam namin. Pakinggan nyo. Yummy! Yummy, sarap? Oh, Sarap? O diba, napa-okay pa nga ang bata dahil sarap na sarap siya sa niluto kong sinigang na baboy. Gusto ko yung ganyang lutong sinigang kasi medyo malapot yung sabaw at saka malasa. Nilagyan ko din yan ng ng pork cubes pala para mas masarap siya. Tapos ayan, eto na nga, mag-umpisa na ako ng pagbabanlaw ko ng mga damit na nilabhan ko kahapon. Anyway, linggo yan, kaya sakto namang nandito si JR, kaya nga lang meron siyang ginagawa, kaya hindi ko siya mautusan na siya ang magbomba sa akin. Kaya si Yael muna ang inutusan kong mag-igib dyan. Kaya lang tingnan nyo kung paano siya mag-igib. Pang tamad-tamad talaga, o diba? Parang sinasaniban yung anak ko ng masamang espiritu sa pagbubomba niya ng puso namin. Hindi siya mapakali sa pagbubomba kasi tanamang tamad Ayan yung asawa ko, nag-aayos kasi siya ng motor kaya hindi ko siya mautusang magbomba sa akin. Anyway, si Yael, pinapatulong ko talaga yan sa pagbobomba sa akin, lalong-lalo na kapag wala siyang pasok para matulungan niya ako dito sa mga gawaing bahay ko. Ayan lang yung pinapagawa ko kay Yael kapag wala siyang pasok, ang magbomba sa akin para makatulong siya sa akin dito sa mga gawaing bahay ko. Hindi yung puro lang cellphone at saka kain. Kailangan matuto din sila kung paano tumulong sa ating mga gawaing bahay. Tapos ito naman yung aking asawa, hanggang ngayon hindi pa rin tapos siya mag-ayos ng kanyang motor. Tapos ako, nagsasampay pa rin ako hanggang ngayon ng mga nilabhan ko para matuyo na. Tapos bigla namang may ginawa tong nakakainis ang aking asawa. Kaya ayan. Oo, nagsasampay pa nga ako eh. Magsasampay pa ako. Anyway, ayan, sinasampay ko na lahat ng mga binanlawan ko kaganina. Tapos, ayan, bigla na naman ako natawa dahil may ginawa na naman yung asawa ko. Grabe makatawa, no? Kasi meron siyang ginawa dyan na tawang-tawa ko. Kaya, ayan, tuwan-tuwa na naman ang misis niya. Tapos naman, syempre, deserve natin magpahinga at kumain ng mani at saka ng honey butter. Tapos, bigla na namang i-extra dyan yung aking magaling at napakabait na asawa. Talaga naman, oo.
Tinikman niya kasi dyan, mga langga, yung honey butter at nasarapan siya kasi first time niyang kumain ng honey butter. Tapos meron na naman siyang ginawa dyan na tawan-tawa na naman ako. Pakinggan niyo yung tawa ko. O, diba? Happy-happy. Anyway, bukas naman ulit mga langgay. Bye!